Ngayon, Dong Gonzales, alam nyo ba sa karanasan ko? Lahat ng abogado ko magkabilang panig. OSG at mga pribado kong lupa. At ito pa, sinisiwalat ko. Hindi ako takot sa PAW. Ngayon lang ako magsasalita sa PAW. Attorney Acosta, nananawagan ako sa'yo. Ha? Naman tayo mamamatay. Ngayon ko isisiwalat kung bakit na ordinaryong tao ko. Namatay ang mga magulang. Hindi habang panahon. Malilihim nyo ang anomalya sa flood control. Deputy Silvestre Mosing, ang kapal ng mukha mo dyan sa PAW. Sana nandyan ka pa, walang niya ka. Napakamatanda ka para pagsabihan mo ko na wala kang karapatan na hindi mo ko bibigyan ng abogado ng PAW. Kung bibigyan mo rin ako ng abogado ng PAW, akala mo hindi ko kilala si Atty. Socrates Padua at si Atty. Timbol, Atty. Cunanan na binigyan niyo ako ng PAW. Magkano kaya ang binayad ni Dong Gonzales sa mga PAW lawyer at mga private kong naging abogado at ang DPWS? Magkano kaya ang binayad nila sa kanya? At eto, Mika Gonzales, walang yan. Hamunin kita kung totoo kang public servant sa Pampanga. Ngayon ko ibibulgar ang pamilya mo. Hinahamon kita. Hindi ako takot. Oras na may nangyari sa akin, ang dadamputin lang ng pamilya ko at kakaswan ang tatay mo si Dong Gonzales at ang kasabot ng DPWS. Yan lang ang masasabi ko Mika. Walang kapatawaran ang ginawa nyo sa mga magulang ko. Namatay dahil sa pananakot ang pangaras ng DPWS. Dahil gawa-gawa ng ama mo yun. Tandaan mo yan. Kaya sana, itong project na to na pinananawagan ko, Mount Pinatubo Hazard Mitigation, naging ghost project lang yan. Well, yung pondong 4.8 billion, Dong Gonzales, daan mo dinala yun. Binulsa mo lang ba? O pinambayad mo ng ano? Nagtatanong lang ako sa'yo. O nagbayad ka ng isyam na judge na umawak sa kaso ko. Grabe, wala kang awa sa mga mahihirap at mga pribadong lupa, kulang na lang hingiin mo. Kaya wag nyo nang ilihis ang usapin sa flood control. Wag nyong ibaling kay VP Sara. Takot na takot kayo eh. Pati kay Bato, kay Tatay Digong. Oras na maluklok si VP Sara. Nananawagan ako sana lahat ng judge sa Pampanga matanggal ng lisensya yan. Dahil wala silang karapatan na iproseso yung kaso kong flood control project. At kaya ngayon, nananawagan ako sa mga kababayan ko kung bakit ako, saksi ako, at biktima ako ng flood control hanggang sa RTC na San Fernando, saksi ako. Kaya sa karanasan ko, ang dami kong pinagdaanan. Nung panahon na nakaupo si Tatay Digong, ang dami kong pinagdaanan. Tumawag ako sa hotline 888. Kay Atty. Margarita Yu. Lahat. Ang dami kong nilapitan. Ni isa. Walang tumulong sa akin. Hinaharangan nila. Nagmakaawa ko kahit alam ko. Pati kay nananawagan ako. Ma'am Gemma Soto. Akala ko malapit ka kay Tatay Digong. Kung tanda mo to, ako to. Ma'am Gemma Soto. Kilala mo ako at kasama ko sa Ate Warlita. Tanda mo, September 25, 2019. Naka-wheelchair ang nanay ko, may taning na ang buhay niya. Pumunta ako sa Rectang Connect, nagmakaawa ako sa Campo Crame. Ma'am Gemma Soto, nakita mo pa ang nanay ko? Sabi mo, naawa ka, huminga ka ng document sa akin. Tutulungan mo ako kay Tatay Digong. Pero anong ginawa mo? September 25, 2019, hindi mo ba alam? Hindi ka malang na konsensya? Namatay ang nanay ko, October 22, 2019. Wala man isang buwan, Ma'am Gemma. Hindi mo man ako pinagbigyan na ilapit kay Tatay Digong na may taning na ang buhay ng nanay ko na ipinagkait ang ustisya sa kanya. Pati Attorney Persida Acosta, nagmakaawa ako sa tanggapan mo. Yun nga, si Atty. Silvestre Mosing. Pero anong ginawa ng PAW lawyer? Ipinagkait sa akin ng ustisya. Hindi naawa sa mga magulang ko dahil dyan sa flood control na yan. Kaya sa flood control na yan, pilit na linilihis ang usapin. Maraming kasabwat
Yun lang po ang masasabi ko. Grabe, as in maraming kasabwat. Ang dami kong linapitan talaga. Walang nangyari. Kaya ang masasabi ko lang, Mika, tigilan mo na yung kalokohan nyo. Maawa na kayo sa Kapampangan. Sana, magsisi na kayo sa mga ginagawa nyong hindi maganda. Tigilan nyo na rin si VP Sara. Kasi takot na takot lang kayo. At saka kay Senator, huwag nyo nang lokohin ang taong bayan, lalo na dito sa bansa natin. Grabe, booking na kayo. Dahil ako, biktima ng flood control, ngayon lang ako magsasalita. Ay, hindi ako takot. Kaya inuulit ko lang, Ika Gonzales, hinahamon ko ang daddy mo na si Dong Gonzales. Grabe, mali-maleta at hindi sa kanya pera yan. Sipin mo, babayaran lang ang lupa namin 300 pesos, wala pa sa zonal at sasampan nyo ako ng kaso? Na wala sa zonal, wala sa Republic Act 8974. Sinulolokohin nyo. Kala nyo kaya nyo ako? Kala nyo mapapasuko nyo ako? Hindi nyo ako mapapasuko sa laban. Kahit alam kong nabayaran ng mga abogado ko. Akala nyo ba sa mga abogado umawak sa akin? Walang kinalaman. Lahat yan, bayad. OSG, bayad din yan. Mga abogado ko rin, bayad din yan. Kaya hindi ako takot mamatay sa inyo, mga walang niya kayo. Wala kayong konsensya, pati kayong mga naging abogado ko. Hindi nyo man inattach yung sonal. Sabi ko, eto yung i-attach natin. Etong sonal, eto yung ebidensya. Pero wala. Kaya huwag nyo nang ilis yung usapin. Ibalik natin sa flood control. Para magkaalaman tayo. Huwag nyo nang ibaling kay Senator Bato, kay VP Sara. Kaya magbago na kayo. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya tigilan na po. Maraming salamat po. Pasensya na po kung naglabas ako ng sa loobin ko dahil biktima talaga ako ng flood control. Namatay ang mga magulang ko dahil sa gagawa ni Dong Gonzales at kasabwat ang DPWH. Yun lang po ang masasabi ko. Yun lang po. Mensahe natin kay Senator Bato at saka kay Senator Alan Cayetano. Senator Alan Cayetano at Senator Bato, nananawagan po ako sa inyo, pati Senator Marcoleta. Biktima po ako ng flood control, kaya ko po patunayan yan. Parang awa nyo na. Hoy, dyan lang. Bakit sila? Ano? Hindi. Sige ma'am. Sige ma'am, banat ma'am. Sana po, gustong-gusto ko pong maimbitahan dyan sa Senate na kaya kong patunayan ang mga ebidensya ko kung paano nila na binaboy ang flood control at kung saan dinala ni Dong Gonzales yung 4.8 billion na ghost project. Yun po. Kaya hanggang ngayon po, ang kaso ko pending. Tapos sasabihin nila, i-refile ko yung kaso ko. Ay, grabe! Saan ka makakakit ang i-refile yung kaso ko? Dapat nananawagan po ako, Senator Alan Cayetano. Tulungan niyo po akong makamit ustisya. At yung isyam na dyan sa RTC ng Pampanga, sana po madisbar yung mga yan. Sinasabi ko na po sa inyo, paulit-ulit. Ito po ang mga judge talaga. Last na lang po to. Unang humawak sa kaso ko, si Judge Rivera. Pangalawa, Benaventura. Pangatlo, Capule. Si Reyes. Simbulan. Dalawang judge na, Malik. At si Ami Petre. Sana po, nagmamakaawa po ako kay Senator Alan Cayetano. Maimbita po ako sa Senado na kaya ko pong patunayan na biktami kami ng flood control at namatay po yung mga magulang ko dahil sa flood control na yan. Kaya liniliis po nila sa karanasan ko po mula 2012 pa to 2012 pa. Na hanggang ngayon, hindi ko makamit-gamit ang hustisya. Maraming nakikinhabang talaga sa DPWH. Grabe, matindi. Hanggang Paula Oyer. Walang ya. Nakakatanggap rin siguro ng maleta. Kaya tahimik si Silvestre Moseng. At pinagkaisan ako ng Paulo Oyer sa Pampanga. Yun lang pong masasabi ko. At yung mga umawak sa akin na kaso na private lawyer, ayan yung isa na disbar na. Kung kilala nyo, ibabanggitin ko, si Attorney Bertini Catalunya Cousing. Siya yung kauna-una ang abogado ko, disbar na siya. O, kinarma siya kasi na-disbar. Ngayon,
meron pa ako mga pribadong lupa, mga abogado. Sana yan, magkikita rin tayo. Pero wag kayong magkakamaling gagalawin nyo ko. Kasabwat kayo pag may nangyari sa akin. Yun lang ang masasabi ko. Lumaban kayo ng patas sa akin. Magkalapagan tayo ng ebidensya kung anong ginawa nyo sa kaso ko sa flood control na yan. Kaya sa totoo lang po, sa karanasan kong to, hanggat maaari, eto pa ha, sasabihin ko, sa karanasan ko, nandito ang nung umpisa ng kaso ko, may mga hawak ko kong ebidensya. Lumapit ako sa GMA, wala, hawak ko yan mga ebidensya na yan. ABS-CBN, wala rin, hanggang ano lang, referral lang. Kay ano ba yan? Mga tulpo, wala rin. Grabe. Oh, entertaining ka. Magbibigay lang, hindi ka naman tutulungan. Oh, lahat, ang dami kong linapitan. Sinubukan ko rin noong time na lumapit kay Grego Belchica. Wala rin. Dineet pa rin ni Grego Belchica. Kahit sinabi ko kay Sir Grego Belchica, Sir Grego, tulungan mo ko na makalapit kay Tatay Digong. May taning na yung buhay ng nanay ko. July 2019. October 2022, 2019, namatay ang nanay ko. Kaya sabi ko, grabe, wala tayo talagang pag-asa. Maraming nakikinabang talaga sa flood control na yan. Kaya pilit nililihis, ayaw malaman ng taong bayan ang karapatan nila kung paano mag-claim ng tama sa mga pribadong lupa. Yun lang ang may share ko talaga. Kaya pili nilang dinadala ang issue kay BP Sara at kay Bato para tuloy-tuloy silang yung flood control na yan mananahimik at hindi sila makakasuhan. Oras kasi si Sara naupo talaga. Maraming congressman makukulong talaga. Marami talagang buhaya. Kaya yun lang po yung masasabi ko. Kaya sana po kayong mga taga-DPWH, huwag niyong ipagdamot ang karapatan ng mga may-ari ng pribadong lupa. Grabe, ang kakapal ng mga mukha nyo. Pati yung mga judge at abogado ko, pinagbabayaran nyo. Magkano kayang binayaran nyo sa mga abogado ko? Diba? Simpleng-simple lang mga ebidensya. Hindi nyo sinadmit. Sonal ang pagbabasihan. Sonal ang pagbabasihan. 100%. Tapos doon tayo papasok sa just compensation. Oh, ang problema, sonal pa lang, tinatago nyo na sa taong bayan. Grabe, ang kakapal nyo mga DPWX. Ang tindi nyo at yung mga congressman at may kinalaman sa flood control, maiya naman kayo. Pinapakain nyo yung pamilya nyo galing sa nakaw. Walang iya kayo, mga buhaya, buiset. Pasensya na po kayo, kaya ko pong patunayan yan. Biktima po talaga kaming pamilya sa Pata. Isipin nyo, mula 2011 hanggang ngayon, 2026 na, wala. Pinagkakaisan ako, namatay ang mga magulang ko, hindi ko na kami. Hanggang ngayon. Kaya, totoo po yan. Kaya nananawagan ako sa Senado na imbintahin nyo ako nang malaman nyo ang katotohanan. Kaya, huwag nyo nang ipilit na i-impeach si BP Sara at si Senator Bongo, ay si Senator Bato. Yun lang po talaga, grabe, naging matatag lang po ako, tsaka sinabi ko po kayo, Lord, huwag mo akong pabayaan. Dahil hindi biro-biro ang mga kalaban ko. Totoo lang po yan. Kasi, unang-una, hindi ko alam kung si Grego Belchica itinalaga ni Tatay Digong sa PACC. Nagmakaawa ko sa kanya, sabi ko, may taning na yung buhay ng nanay ko, July yun. October 22, 2019 namatay. Ilang buwan lang ang pagitan. Hindi man din naawa sa akin. Kaya, yun lang po may share ko. Pero, hindi po ako natatakot. Kung may gagawin silang masama sa akin, siguro hanggang doon lang ako. Pero hindi ako natatakot na ipaglaban ang katotohanan. Yun lang po. Kaya, maraming salamat po. Pangalan nyo, ma'am? Ang pangalan ko po, si Remedios Zapata Montemayor, taga San Fernando, Pampanga. Yun lang po. Ilang taon kayo, ma'am? 52. Tapos trabaho. Nagtitinda po sa Divisoria, vendors po. Okay po. Maraming salamat, ma'am. Thank you rin po. Okay po, thank you. Duterte!